Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong mga katarantaduhan ng mga Chekwa yan sa bansang China. No, patuloy po nila tayong binabalahura dyan sa West Philippine Sea, lalo na dyan po sa bayan ng Zambales. Bakit nandyan ang monster ship na kanilang Coast Guard sa Zambales? Kasi po may balak po yata silang gawin dyan. No? At the same time, ito pong ongoing hearing dyan po sa National Grid Corporation of the Philippines ba yan? O NGCP? Tama po ba yung nasabi ko na meaning ng NGCP Philippines? No? Tama tayo. National Grid Corporation of the Philippines. No? Ayan. Mamaya kung sabi natin kung ano itong NGCP na ito. Kasi po may natuklasan po dyan. No? Ito pong ating komite nila, sino ba yon? Yung sa ano rin, sa franchise din eh. Si Tambunting. No? Ngayon po, meron po tayong nakita dito sa FB page ni Sir Benji na 1 minute and 18 seconds na clip na kung saan si Congressman Luistro ay may isiniwalat na naman. Inchik na naman itong mga nakakaasar mga kababayan. Baka sa isang pindot na lang, wala na. Philippines, province of China talaga tayo mga kababayan. Nabalahura tayo ng Chekwa na mayakpag ang Chekwa sa ating bansa dahil sa kanilang Manchurian candidate na si Rodrigo Roa Duterte na isang lapdog, isang aso duwag na alaga ni Xi Jinping, no? Bago po tayong magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live streaming. Special shout out to all our OFWs, to the men and women in uniform, sa ating mga frontliners at mga guro. At muli, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at tumutulong sa ating channel. May God bless us all, may God bless our country, and may God bless the Marcos administration and protect it from the evil forces, the likes of Dutertes and their minions and the anti-Marcoses. Unahin natin mga kababayan itong nagaganap dito sa West Philippine Sea. Kasi itong China ay puspusan po talagang pinaiikutan, no? Pinalilibutan, dinudumog ang bayan ng Zambales. Ito naman kasi naming LGU dyan sa Zambales, wala yatang magawa kundi sunod-sunuran na lang sa pera ng China. No? Naalala nyo, itong monster ship na Coast Guard ng China ay palibot-libot po dyan, pabalik-balik po sa Zambales, dyan po sa Bajo de Masinloc o yung tinatawag na Scarborough Shoal. No? Binabantayan po nila yan. However, hindi po pumapayag ang ating PCG at Navy. Sabi dito sa Inquirer, lahat po ito sa tungkol sa West Philippine Sea galing sa Inquirer. Salamat po sa Inquirer.net. West Philippine Sea, 2 largest PCG vessels deployed to shadow China monster ship. Ayun. Mabuti naman, no? 2 of the largest Philippine Coast Guard ships were deployed to shadow the China's so-called monster ship, which was last spotted about 77 nautical miles west of Capones Island in Zambales. 77 miles o nautical miles, medyo ano lang yan, malapit lang. No, iba po ang nautical miles kasi sa water kaysa sa land nautical. Sa land miles pala, sorry, walang nautical. No, mas malapit itong 77 nautical miles. Dalawa rin nating biggest ship, largest ship. Sabi po ni spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Trariela, yung BRP Teresa Magbanwa, sa kaalaman po ng lahat, baka hindi nyo pa alam anong ibig sabihin ng BRP, barko ng Republika ng Pilipinas. Okay? At yung isa naman ay yung BRP Gabriela Silang. Biruin nyo itong BRP Teresa Magbanwa, na disgrasya po yan. Binunggo po nila yan dyan sa Escodasyon. Katatapos lang gawin. At nag-overheat pa. Pero at least, binabantayan po sila.
Ha? 'Di ba? Kakasama pa ya dito ang Teresa Magbanwa eh. O sabi ni Teriela, hindi natin to dapat hayaan. Huwag tayong tutulog-tulog sa pansitan. Mamaya, mga kababayan, meron na naman silang nanakaw, na angkin. O, paano na yung mga kababayan kong Sambalenyo dyan, ng mga mangingisda? Di ba, Digong? Yang mga kababayan kong Sambalenyong mangingisda ang nagtanong sa'yo during the campaign period. Tinanong ka, ano ang gagawin mo sa China na kami hindi pinapayagang mangisda, mamangka sa Baho de Masinloc? Ano sabi mo? Mag-jet ski ka doon, itayo ang bandila ng Pilipinas. Oh, hindi mo nagawa, disappointed ang mga kababayan kong Sambalenyo. Pero nung sabi mo, pinagtawanan mo kami. Mga gago pala kayong mga Pilipino na niwala sa sinabi ko. Joke lang yun. Ikaw ang gago. Ikaw ang presidenteng gago, hindi ka marunong tumupad sa sinasabi mo. Akala ko ba may palabra de honor ka? Yabang ka lang pala. Nung sinabihan ka ni Xi Jinping na huwag kang maghukay dyan, umurong ang titi mo. Diba? Oh. Kaya ito, so far ngayon, kudos. Ha? Kudos dito sa PCG natin. Huwag niyong papabayaan yan. Pangulong Marcos, ano man ang mangyari, huwag niyo pong pababayaan ito. Ha? Ito pang sabi, aside from shadowing the monster ship, National Task Force for West Philippine Sea spokesperson Jonathan Malaya said aerial assets from the Armed Forces of the Philippines and the PCG were deployed to monitor its illegal presence. Palakpakan, at least ngayon may ginagawa, hindi tulad ni Digong. O baka kumakain lang ng Peking duck saka fortune cookie si Digong. Baka sabi nung fortune cookie ni Digong, tang ina mo Digong. Di ba? Oh, tama po to. I applaud, no? Kudos sa ating Philippine Navy, sa ating Philippine Coast Guard. Huwag po kayong magsawang protektahan ang ating teritoryo. Atin ang West Philippine Sea. Ulitin ko. Atin ang West Philippine Sea. Sa mga kababayan kong Sambalenyo dyan, mga LGU, ipaglaban nyo naman. Ano ba? Kumukuda ba kayo ng mga kwarta? May ATM na rin ba kayong nilamon sa loob ng inyong tiyan? Ha? Oh, ngayon, nagsalita ang National Maritime Council. Inquirer din. Ano sabi? National Maritime Council to China. Withdraw monster ship from Philippines Exclusive Economic Zone. Yes! Tandaan nyo, atin yan. Atin ang West Philippine Sea. Ha? Yan ang sabi ni Jonathan Malaya, spokesperson for the National Task Force for West Philippine Sea. I-withdraw ninyo. Illegal kayo dito. The National Maritime Council already called for the withdrawal of this monster ship from the Philippine waters. The NMC issued a statement yesterday asking the Chinese government to withdraw this monster ship because it is clearly an illegal presence in our waters. But insofar as the objective of this presence, which is to intimidate our fishermen and intimidate us, we can clearly see that the intimidation tactics are not successful. O yan. Hindi daw po successful ang intimidation. Kasi bakit? Binabantayan din siya ng ating mga largest ship ng Coast Guard Unti-unti siyang tinutulak palayo. Lumayo kayo, lumabas kayo ng 200 nautical exclusive economic zone namin. Doon lang kayo sa 220. Pwede na kayo doon. And that we remain resolute in supporting our Filipino fishermen. Kung totoo man yan, palakpakan tayo mga kababayan. Palakpakan tayo. Ha? Ha? In an earlier statement, the NMC pointed out that the action of Chinese vessels within the country's EEZ violated Republic Act 12064. Ito po yung bago. Yung ating maritime zone. Galit na galit ang China dyan. Nagagalit nga rin ng ang kapitbahay nating Malaysia, pero tahimik lang Kasi hindi tayo kinakamkaman ng tubig ng Malaysia. We are friends. Ang China, ang layo-layo nila. Ha? Kung nakikita nyo, meron tayong isang larawan dyan during yung simula ng ating video, yung distansya ng layo ng mainland China o yung nearest island nila doon sa ating Scarborough Zone. Ha? 1,000 kilometers sila. Tayo sa nearest island natin. Ha? Di ba yung sabi Capones Island ng Zambales? O atin yun. Wala ngang 100 nautical miles. Di ba? And an international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and 2016 arbitral ruling. Anong pinanghahawakan natin? 3.
Eh sila, zero. Sila pa ang mayabang. Eh kasi talo sila eh. Di ba mga kababayan? O, sabi ng National Maritime Council, lumayas kayo dito. Paalisin nyo yan. O, pag di kayo umalis, sige pa, sige pa. I-push out nyo, PCG. I-push out ninyo. Huwag nyong palipitin. O, tayo na kung bungguin kayo, di bungguan na lang. O now, ito po ang nakikita nila mga kababayan. Ito ang dapat na hindi payagan ng gobyerno natin. Pangulong Marcos, pinanghahawakan ko pa rin yung sinasabi mo. Wala ni isang square inch of land ang maaagaw habang ikaw ang namumuno, habang ikaw ang commander-in-chief namin. Panindigan mo yan. O, anong sabi dito ng Navy? Contingency plans in place versus China reclamation in Scarborough Shoal. Gusto na nilang i-reclaim yan, mga kababayan. Gusto na nilang kunin yung Baho de Masinloc. I-reclaim nila, gagawin nilang outpost na naman ng military nila. Hindi pwede. Ang Baho de Masinloc, sagana po yan sa isda. Sagana sa natural resources. Tanungin nyo pa ang mga fishermen dyan, yung mga nagtatrabaho dyan, mga ecologists dyan. Mangisda ka ngayon, bukas ang dami na naman. Kaya gustong-gusto ng China. Napakayaman ng karagatan natin dyan sa West Philippine Sea. Alam din ng China yan. Kaya nga panay ang palibot nila ng research vessels nila eh. Di ba may nakita nga, 5 na pala. 5 na underwater drone ang nahuhuli na ng Navy. Oh, di ba? O saan galing yan? Eh sabi nila, it takes months pa daw. Nanghihingi sila ng tulong kanino talaga iyang underwater drone. Pero, hindi natin may isipang mag-allege na sa China yan. Di ba nga sa Eastern Seaboard, nakita na nagre-research sila dyan? Doon sa Deuterium, dyan sa may Region 2, Cagayan Valley, nandyan din sila. Sa South natin, nandyan din sila. Pinapalibutan tayo eh. Kasi gawa ni Digong na binentang Pilipinas sa Chekwa. Walang bayag si Digong. Oo. O, ito po sabi. Ha? Contingency plans are in place should China carry out reclamation activities in Baho de Masinloc or Scarborough Shoal in the West Philippine Sea, which the Philippine government considers as one of its red lines. Oh. The Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, made the revelation when asked if the military is ready in case China starts to reclaim Baho de Masinloc. Ay, hindi tayo papayag dyan. Pag na-reclaim nila yan, meaning na agawan ka, Pangulong Marcos, ng lupa. O, hindi mo natupad yung sinabi mo. Hindi dapat. Ha? Yes, there are red lines given by the government. One of these is the no reclamation of Baho de Masinloc. Ang galing talaga ng Pangulo namin. No? Ang galing ni Gibo Teodoro. Palakpakan. Palakpakan. Ang galing ng National Maritime Council natin, mga kababayan. Ni-redline ang Baho de Masinloc, mga kababayan. O sige, iyakan na lang kayo dyan. O, ano ba yung red line na yan? Ha? Yan yung mga no-touch zone. Bawal mo tong galawin. If you cross this red line, sala na. Tabla-tabla na tayo. Ha? O, ano yung mga nakalagay dyan sa red line na yan, mga kababayan? Ha? Isa dyan, hindi nyo pwedeng tanggalin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. And no reclamation in Panatag or Scarborough Shoal. Ay, patay! Ayan po'y nakasulat na hindi pwedeng gawin ng China. Ha? Sige, yari kayo. Pag yang ginalaw, wala na. Ha? Itong result, they have been declared by the present admin as the red lines for the Philippines. Buti pa to. Ang galing talaga ng Pangulo, no? Ang galing ng mga advisors ng Pangulo, hindi tulad ni Pusit, mga kababayan. Si Pusit kaya pala tinanggal sa NSC. Ha? Kasi walang utak. Di ba? Ulitin ko. Yes, there are red lines given by the government. One of these is the no reclamation of Baho de Masinloc or Panatag Shoal or Scarborough Shoal, whatever the name of that. The AFP, the Philippine Navy have appropriate contingency plans in place in the event that this is violated. Correct. As again, what would happen if this red line was violated? Trinidad reiterated, these are red lines, non-negotiable. We have appropriate contingency plans with the AFP to address that.
Kung ano man po yung contingency plan ay ang AFP na po ang nakakaalam niyan. Ang DND secretary na lang po ang nakakaalam niyan. Baka naman together with our partners, yung mga kalabaw namin, di ba, Digong? Oh. Nakakahiya ka po, mga kababayan. Nakakahiya si Digong. Oo, nang dahil sa kanya, lumala ang problema sa West Philippine Sea. Bakit? Kasi po siya ay Manchurian candidate ng China. Bahag ang buntot. Meron ka ng arbitral ruling pero wala, nilamon mo. Ha? Dapat ka talagang itakwil bilang isang Pilipino. Kasi po malaki ang pagkakautang sa Chekwa. Ayun, isinanlap pati kaluluwa nila. Dinamay pa tayo. Diba? Eto po mga kababayan. Patay na naman tayo dito. No? Ito pong National Grid Corporation of the Philippines na siyang nangangalaga ng kuryente, mga power lines sa ating bansa. Ayon po sa hearing, mukhang may violation itong mga ito. Na-violate po ang ating konstitusyon sa pamamagitan ng pagmamay-ari ng mga kumpanyang ito. Ang NGC po ay privately owned. No? That was established in January 15, 2009. Panahon ni Gloria. Alam na si Gloria, isa ring tuta ng Inchik. Through Republic Act 9511, it is a consortium of 3 corporation. Ayan daw po. Ang problema dito na natagpuan nila, mga kababayan, panorin natin itong video ni Kong Luistro, courtesy ng Congress, no? Nakuha po natin ito kay Sir Benji. Sir Benji, salamat po ha. Panorin po natin mga kababayan. Mr. Chair, I wish to conclude on this point as my other questions has something to do with NARI, which information that I have is the IT infrastructure of NGCP. And with that, Mr. Chair, I wish to make this final manifestation that with all due respect to our esteemed colleagues and our resource persons, but it is indeed my humble submission that while we, in the face of the general information sheet of NGCP, only 40% is Chinese-owned, considering, however, the presence of Chinese citizens, one as chairman, the other 2 as evaluators of bid, the other 1 as chief technical officer, and NARI, which I believe is Chinese IT infrastructure. It is my humble submission, Mr. Chair, that it seems that the control over the NGCP has been compromised already in favor of foreign nationals. Thank you, Mr. Chair. Ayan po. They violated yung ownership nila. Sabi ni Kong Luistro, with her humble submission, no? Ipinagbabawal po sa ating konstitusyon, sabi dito, sa manifestasyon ni Representative Jerbil Luistro, lumalabas na maaaring may paglabag sa konstitusyon ang National Grid Corporation of the Philippines dahil sa pagkakaroon nito ng 4 na Chinese national as member of the board na ang isa ay isa pang chairman. Bawal 'yon. Ayon sa konstitusyon, sa isang nationalized industry tulad ng NGCP, mahigpit na ipinagbabawal ang mga foreign nationals humawak ng executive o management position. Ayun naman pala. 'Di ba? Iyari ka. Ang State Grid Corporation of China o yung SGCP ang may kontrolado ng 40% stake sa NGCP. Communist Party of China and the State Council ang mga nag-appoint ng chairman at executive ng SGCP. Ano na? Lahat na sinakop na ng China. Ang mga Pilipino billionaires daw, di umano, sa top 10 natin, siyam dyan ay Chekwa. Mga last name, mga Chekwa. Tanging si Manny Villar lang ang Pinoy. Ano to? Pati electricity natin, tinatanong nga kanina no? Tinatanong,
baka meron kayong central board na pwede nyong pindutin, lahat wala ng kuryente ang Pilipinas, buong Pilipinas. Di ba? Oh, pero sabi naman nung ano ba, IT ba yun? No, sarap batukan, di makaintindi yung IT na yung whatever trabahador ng NGCP. Wala po. 3 lang po. 3 daw po. Sabi nga ni Kong Ako, wala ba yung pinaka-central? Yung isang pindot lang parang kaboom! Wala po. 3 lang po. Luzon, Visayas, Mindanao. Walang yan, mga kababayan. Kontrolado lahat ng Chinese. Matagal na tayo niloloko ng Chekwa. Sinasabi ko nga sa inyo, may nagbulong sa akin na yung ilang mga bilyonaryong Pinoy Chekwa daw, diyan, ay pinopondohan ng CCP ng China. Ang pera nila ay galing sa China. Oh, di ba? Ano yun nakukuha? Mga Chekwa ang nandyan. Bilyonaryo, hindi totoong Pilipino yung mga yan. Oh, tapos tayo mga Chekwa, si Digong, binenta ni Digong ang Pilipinas sa Chekwa. Di ba sabi niya sa video niya? Oh, gusto niyo pang makita, mga kababayan? Oh, ayan po, patunay. Ha? Si Digong, ibininta, ipinamigay ang Pilipinas sa Chekwa. O ayan Kaya nga sabi ko, why are you so sparing? Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, pati Philippine province of China. Di wala tayong problema. We say, libre na lahat. O di ba? O tapos pababalikin nyo sa pang Duterte sa 2028. Ano na mangyari? Wala na. Chong choy lak na tayo. Chong choy lak, mga kababayan. Maghahari-hari ang mga inchik dyan. Oo. Mga salaula yung iba dyan mga kababayan Di ba? Ito, ang haba dito ng report. Di ko nababasahin. Ang tanging point dito ay they violated, stipulated in whatever in the Constitution sa pagmamayari ng kumpanya dyan, even though 40% sila, pero bawal pala makalagay ang isang chairman sa board na isang foreigner. Ayun, ulitin nyo na lang yung video ni Kong Luistro kay Benji Contreras. Kakahiya, mga kababayan, Ina talaga, Okay lang sana kung ganyan sila, kaso binababoy tayo Di ba? Binababoy tayo. Makikipag-meeting nga sila. Ito nga, may meeting nga si DFA Manalo dyan sa China, sa Xiamen. Naalala nyo? Sinasabi ko yan kanina. Nung first time na nag-usap sila, kasi patuloy na binababoy ng Chinese Coast Guard yung ating Rory mission. Sinasaktan ng ating mga kapwa Pilipino na magre-resupply lang sa Ayungin. Sinisira ang ating mga resupply boats. Nag-usap sila. Okay na daw. Maya-maya, pagkaraan lang ng ilang araw, iba, ganun na naman. Kasi iba yung gusto ng Communist Party ng China. Tapos makikipag-usap na naman tayo, doon na naman sa China. Diba? Parang, pull me once, shame on you. Pull me twice, shame on me na. Diba, DFA Manalo? Bakit puro sa China? Bakit hindi gawin sa neutral ground? Diba? Kung gusto nyo, gawin natin sa ibang lugar yan, sa ibang bansa. Silang magpapacilitate. Diba? Pag-uusapan natin anong dapat gawin dyan sa West Philippine Sea. No? Kung sundin nyo na lang kasi yung 2016 arbitral ruling, wala tayong problema. Hindi. Yung yaman namin, yaman nyo, ano kayo? Tapos yung sa inyo lang. Diba? Mga greedy. Mga gahaman. Sana makarma kayo. Diba? Ayan. NGCP, sana naman, walang speaker, sana naman, walang merong dyan, wala yung parang gusto nyong tanggalin ito para may pumasok namang oligarch na kaibigan ninyo. Di ba? Kasi electricity yan. Parang yung mangyayari sa West Philippine Sea. Alam ko, naghuhukay na kayo. Di ba? Yung mga kaibigang oligarch ni Pangulo. Di ba? Sino yung mga yan? Sila na naman, sila lang makikinabang. Baka naman, kaya gumagawa ng istorya. Sana hindi ito istorya, to oust them, and then you
O some of you know, yung mga barkada nyong mga oligarto ang hahawak niyan. O ano maging epekto niyan sa taong bayan? Wala. Kayo-kayo lang yayaman, kayo-kayo lang makikinabang. Di ba, Pangulong Marcos? O, sana, yung paghuhukay mo dyan sa West Philippine Sea, sana makinabang ang sambayan ng Pilipino, hindi yung mga barkada mong oligarko. O, di ba nga'y malampayaw na sa Palawan, pero panay ang brownout sa Palawan? Panay ang blackout? O, ano yon? Nakakuha na ba sila ng subsidiya diyan sa malampaya na yan? Di ba, Gloria? Kala nyo, ha? O, energy to, malaking pera yan, mga kababayan. O, baka naman may gusto lang pumasok dyan. O, di ba? O, speaker. Hindi naman sana ganun, ha, speaker, ha? Mataas ang pagtingin ko sa inyo. Pangulong Marcos, mataas ang pagtingin ko sa inyo. Pero mamaya, yung gusto nyo lang makinabang dyan, yung mga kaibigan yung oligarko, hindi tama yon. Ilabas ang kamalian, pero tapos, itama. Wag yung, may gusto lang ipasok, kaya ginaganyan, di ba? O, bambuzol yung tawag doon. Wag naman ganun, walang ganun, di ba? O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below, and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye, God bless.